May sinasabi siya dito. Sabi ni Meow Meow, mga kababayan, Jason sa ay isa din 'to eh, 'di ba siya yung last month na ano, may mugshot, mga bossing? May mugshot, bakit? Alam ko yung kanya fake news din. Oh, libel din yung kanya kung di ako nagkakamali. I-correct nyo ako kasi hindi ako sigurado doon sa kanya. Pero ang gusto ko magkaso dito o ang gusto ko na nagkaso sa kanya, hopefully o sana ay yung mga taga Forbes Park. Naku po, kahit ano pong dami ng pera na ipinapakita ni Kiko Barsaga doon sa kanyang doon sa kanyang mga social media at kahit anong gagara ng mga sasakyan na ipinapakita ni Kiko Barsaga, kapag ka ang kumalaban o nakalaban nito yung mga taga Forbes Park, ubus yan. Hindi siya sasantuhin nung mga yon yung pinapakita ni Kiko Barsaga para doon sa mga nakatira na sinasabi ni Barsaga na pinoprotektahan daw po ng mga kapwa magnanakaw yung magnanakaw. Nako, katiting lang yon para doon sa mga nasa loob. Sabi ni Ma'am Merly Belen, ang tanong kasi diyan magkano? Hindi iniisip ang kredibilidad. Correct. Mahirap po yan eh, yung ganyan, mga boss. Yung kung tumatanggap ka ng bayad, kahit labag na sa loob mo, kahit ang hirap na, kahit hindi ka na agree doon sa mga ipinapagawa mo, wala kang magawa. Lalong-lalo na kapag ka nakapagbayad na, una pa lang. Hindi mo na matanggihan. Hindi ka na oh, sorry, ayaw ko na. Oh, hindi pwede. Hindi, kasi binayaran ka. Di po ba? Isa din sa suspecha ko sa mga DDS, kaya umaabot sila sa punto ng pagpe-fake news mga kababayan, ay dahil nga po may pangmeryenda. Ano ho? May pangmeryenda. Na kapag ka natanggap mo yung pangmeryenda, wala na. Kahit ayaw mo na sabihin yung mga paninira na sasabihin, sasabihin mo na. Sabi dito ni Kiko Barsaga na isa ding may kaso, mga kababayan, Jason Sa was arrested because the Philippine government cannot accept being criticized for its failure. Pinigilan ko lang yung sarili kong magmura, mga kababayan. Alam ko maaga dyan sa Pilipinas at meron kayong mga chikiting na papasok po ng eskwelahan. No? Ayan na naman sila. Ito nga pong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ang kadalasan naiinis na yung mamamayang Pilipino kay Pangulo Bakit po? Paano labis-labis at sobra-sobra na po yung ginagawa ng kampo ng mga DDS ng paninira sa kanya pero hindi pa din kumikibo? Marami ho sa atin, mga kababayan, ang sinasabi. Nakakainis naman to si Pangulong Bongbong Marcos. Labis-labis at sobra-sobra na yung ginagawa sa kanyang pambabalahuran ng mga DDS. Pero, hindi man lang kumikibo. Di ba? Ganun ho ang gobyerno. Ganun po si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang, meron po talaga nasagad sa buto na yung kahayupan. Kagaya ng mga ginagawa nitong mga ito. Kesyo meron daw pong stage 4 cancer ang ating Pangulo. Sabi ni Nick Candido, holiday po dito, Boss Mark, Labor Day. Kami sa Monday. Hindi. Kami dito sa isla, sa Cayman Islands, sa Monday, Emancipation Day. No? Tapos Labor Day, alam ko, last week of this month nung papasok na month na May tuloy. Totoo po, mga kababayan, ito pong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga boss chief amo, sir. No? Yung pinaka hindi mapagpatol. Meron akong isang nakita kay Duterte. Kung di ako nagkakamali, teacher yata iyon. Ang sinabi niya ay willing siya magbayad ng 50 million or something like that. Para lang po makitil ang buhay ni Pangulong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dinampot agad yun Di ba? Agad-agad dinampot agad yun, mga kababayan. Eto may due process pa. Dito may pagbasa pa ng Miranda rights. Di ba? Akala ko kasi nung mga kagaya
ni Kiko Barsaga, ang Pilipino ay uto-uto. Akala ho nila, lahat tayo mga DDS na madali nilang mapaniwala. Kagaya niya sinasabi niyan, Jason siya arrested because Philippine government cannot accept being criticized. Akala nila, hindi natin alam na etong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, yung hindi mapagpatol sa mga ganyan. Di ba? Pero labis-labis yung mga ano nila dito, yung mga paninira nila kay Pangulong Bongbong Marcos, pati po yung mga video na bangag o yung ginawa nila ng AI. Sobra-sobra. No, kaya talagang deserve po ng mga tao na mga nagpe-fake news at gumagawa ng katarantaduhan, deserve na makulong niyang mga yan. Ako ho, naaawa ako kay Sonsa dahil may katandaan na. Pero wala eh. Alam mong mali eh. At alam mo na pwede, yan ang kahantungan mo eh. Ginawa mo pa din. Di po ba? Our country is now the most corrupt in Asia under the current administration. Sabi, hindi, gago. ang sabi sa Estados Unidos, sa pag-aaral ng Estados Unidos, Duterte administration daw ang pinaka-corrupt eh. Di ba, Tina B? Oh, may ebidensya po ba tayo? Sabi dito. Mga post ni Sonsa sa kanyang mga Facebook, sa mga kanyang mga platform. Di ba? Kasi palagi nating sinasabi, dapat may resibo in fairness to the BP. We need to show to the public na hindi po ito gawa-gawa ng statement na, hindi, iba to. Hindi Quezon sa ito. No? Ito na ay kay kay Madriaga, mga bossing. Kay Madriaga, iba yung Quezon sa, Kayo po, ano masasabi nyo dito sa mga ito? Pinagmumukha tayong tangan itong mga ito eh. Akala nila DDS tayong lahat na agad-agad nilang mapapaniwala ho, mga kababayan. Ngayon, eto na. May sinasabi si Robin Padilla, no? Kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. At take note mga bossing, mabigat itong mga sinabi ni Robin Padilla. Dahil si Inday daw po ang sigurado na makapagdudulot ng pagbabago sa ating bayan. Bakit kaya lahat ng nasasangkot sa government issue, kung di atakihin, may neck brace, gas-gas, tsaka yung mga hinihingal na. Di ba, Angela? Totoo yan. Nagkaka-neck brace, nagkaka-wheelchair, hinihingal, hindi makahinga. Yung mga staff lang ni Sara Duterte eh. Biglang mga sumakit yung dibdib at mga naghingal daw po eh, no? Game!